Kabombo at Kasar Nation, sa pagkakataong ito nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba, si Akbayan na Party List Representative Attorney Chel Jokno. Tatalakay natin ngayong gabing ito. Ito ho, usapin pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig ho ng Infrastructure Committee ng Kamara. Pahinggil pa rin sa umano'y mga maanumalyang flood control projects. At makibalita din tayo dito ho sa iba pang issue, katulad na lamang ho ng pagkakatanggal kay dating Senate President Francis Chis Escudero at iba pang mga usapin dyan ho sa Kamara. At nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Congressman Chel Jokno. Magandang gabi po, si Bombo Victor po ito together with the Bombo Jai. Welcome to the program. Magandang gabi, Bombo Victor at Bombo Jai at lahat ng mga nanonood at nakikinig. Po, kung unang-una, no, kamakailan lang ho ay nagawa ho ninyong mapaamin etong si Lawrence Lubiano na isa hong government contractor na nag-donate nitong nasa 30 million pesos kay Senator Chis Escudero noong 2022 election. May mga nagsasabi na kayo daw po ang dahilan kung bakit napatalsik nga etong si Senador Chis bilang Senate President dahil nga sa naging pagbubunyag nitong si Lubiano. Ano po ang masasabi mo dito, Congressman? Ay, hindi naman po ako member ng Senado. Decision po ng Senado po yan. Pero ako naman ay walang kinikilingan at dapat lang malaman ng buong sambayanan ang katotohanan pagdating sa pamamahala ng ating bansa. May mga nababanggit na pong mga pangalan ng mga kongresista, mga opisyal ho ng Department of Public Works and Highways. Ito hong mag-asawang Diskaya at bilang isang batikang abogado, naniniwala po ba kayo na totoo itong sinasabi na mag-asawa? Hindi natin basta-basta pwede tanggapin yung sinasabi ng isang testigo, lalong-lalo na kung sila ay sangkot din sa katiwalian. Kaya dapat susuriin natin ng mabuti. At bilang abogado, syempre, ang hinahanap ko yung meron ba yan na koroborasyon? Meron ba tayong makikitang ibang ebidensya na makakapagsabi na totoo at buong katotohanan ang sinasabi nila? Maganda rin kasing malaman kung nagiging selective ba ang kanilang naalala o nagiging selective din yung pinapangalanan nila. Kailangan malaman natin yan. Hindi natin matetestingan ng mismo yan sa kanilang bibig. Dapat na matestingan yan sa ibang makakalap natin na dokumento at iba't ibang mga ebidensya na magsasabi kung talagang katotohanan ang binibigkas nila. Maging si Pasig City Mayor Vico Soto medyo hindi naniniwala na nagsasabi ng katotohanan itong mag-asawang Diskaya. Anyway, matanong ko lamang, Congressman, no, pabor ho ba kayo na maging state witness itong mag-asawang Diskaya? Alam nyo, yung pagiging state witness ay maraming mga requirement po yan. At kailangan yung isang requirement dyan ay hindi sila doon sa talagang malala o pinakaseryoso ang sala nila. Ayun ay makikita lang natin sa kabuuan ng pangyayari at sa kabuuan ng ebidensya. Yung alam natin na may mga bagay na talagang hindi kayang i-deny ng mga Diskaya. Yung kanilang pagsasangkot sa mga flood control project, ayun talagang nandyan ng dokumento, siguradong kasama sila dyan. Yung mga nailabas na ng mga flood control na ghost project na mismo ang Pangulo ang nakakita, hindi rin po nila madidinayan. Ngayon, ang tanong na lang, at ito ay talagang magiging hamon sa mga prosecutor sa DOJ, kung unang-una, kapanipaniwala ba yung sinasabi nila pagdating sa kabuuan ng lahat ng kwento, at pangalawa, ay sila ba ay hindi yung sinasawag natin na the most guilty. Pero alam niyo, may isang bagay din na maganda sigurong mabanggit ngayon. Kasi kanina rin, naghahain po kami, kasama ko yung ibang mga kasama ko sa Akbayan at ibang mga reform block sa mababang sa lower house, House of Representatives, ng isang panukalang batas na nagtatayo ng isang independent commission. Kasi nga, ang Senado nag-iimbestiga pero meron din mga nadadawit na mga senador.
ang Kongreso nag-iimbestiga, pero meron din mga napapangalanan na mga nasa Kamara din. Kaya mas minabuti po namin na magkaroon ng isang talagang hiwalay na komisyon at bibigyan natin ng sapat na kapangyarihan yan para talagang makuha ang katotohanan, yung buong katotohanan at walang papaboran. Kung naniniwala pa po ba kayo na kailangan pa talaga itong independent commission gayong nakakapag-extract naman ng mga mahalagang detalye itong investigasyon ng Kamara at ng Senado, Kong? Ang problema kasi, pag itong mga testigo ito, nung nasa Senado sila, marami silang sinasabi tungkol sa mga sangkot di umano na nasa House of Representatives. Pag-upo naman din na dito sa amin, sa House, marami din silang sinasabi na nandun na daw sangkot din na mga miyembro ng Senado. Kaya meron na tayong agad mapapansin dyan na sandali lang, kung talagang ang buong katotohanan lang dapat ilahad nila, ay bakit ganun ang nangyayari. At maigin na rin kasi baka naman sabihin ng iba, ang Senado may pinoprotektahan naman miyembro nila o kaya ang Kamara ay, ang mababang Kamara ay meron din pinoprotektang miyembro nila. Mas maganda kung makakasiguro tayo na lahat ng mag-iimbestiga ay walang pinapabor at nire-respeto ng sambayanan. Kamakailan lang ho, napangalanan na itong mga kongresistang sangkot, may mga DPWH official at kani-kanina lamang ay napangalanan na rin itong mga ilang senador na sangkot umano dyan sa mga flood control project na yan. Umaasa po ba kayo, Kong, na madadagdagan pa ito habang nagpapatuloy itong pagdinig ng Senado at Kamara? Well, hindi lang na madadagdagan, kundi dapat yung mga lumantad na, yung mga nakita na natin na talagang obvious na mga ghost project na meron nangyaring katiwalian, dapat ngayon at ngayon din ay mapalagot na sila. Dapat nandiyan na ang mga galing Ombudsman, galing Department of Justice na agad-agad na magsampa ng kaso. Ang dapat ang isasampa nila yan dapat yung pinakamalalakas at pinakaseryosong parusa dyan sa mga yan dahil iisipin po natin bilyon-bilyon na pera po ng buong lahat ng mga Pilipino yung ginawaldas nila. At saan napupunta? Sa nakikita natin, napupunta sa casino, napupunta sa mamahalin ng mga Renault, mga Ferrari at ibang mga magagarang sasakyan. Hindi po dapat doon pupunta yun. Dapat sa ordinaryong mamamayan, sa kapakanan po natin, lalong-lalo na yung ating mga manggagawa, mga mangingisda, ating mga kapatid na katutubo at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kung sa ibang usapin naman, Kong, may katanungan din ang aking katanim dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Okay, Representative, maalala natin on Monday during the Committee on Appropriations hearing on Department of Interior and Local Government's budget for 2026, Secretary of Interior and Local Government Remulla have mentioned about the abolition of Sangguniang Kabataan. Ano po yung take dito, yung action ng House dito, Representative? Ako hindi po kami sumasang-ayon dyan at sinabi ko rin sa kanya yan sa hearing na ang mga kabataan ay yung mga progresibong kabataan na naghahanap ng pagbabago sa ating pamamahala ay ayaw din nila yan dahil yun na nga ang pagkakataon na ayusin natin yung pamamahala mula sa mga kabataan natin hanggang sa pinakamataas na antas ng ating pamahalaan. Imbis na i-abolish yan, kasi kung ganun ang logic ni Secretary Remulla, dito sa nakikita natin na flood control, ang daming mga anomalya, ano ibig sabihin, i-abolish natin ang buong pamahalaan, hindi naman pwedeng gawin yun. Kaya ayusin natin, linisin natin at siguraduhin natin na maayos at makatao at makatarungan ang proseso para sa ating mga SK at sa lahat ng level ng ating gobyerno. Naisin po namin malaman, Representative po, yung take ninyo naman sa pagpapaliban itong confirmation of charges ni former President Rodrigo Roa Duterte. Gusto ko ba malaman kung ano ba yung dahilan mismo? Kasi ang naayon sa balita ay nakalagay lang doon, hindi po daw siya fit o unfit po siya na to stand trial sa wikang Ingles. Marami kasi ibig sabihin sa aming mga abogado yan.
maaring hindi siya handa sa physical na kalagayan, maaring may sakit siya, o maaari din na hindi siya handa na pang-emosyonal, na pang-mental na kondisyon. Hindi pa natin alam. Kaya mas maigi siguro kung ma-check din natin mismo sa ICC at sa parehong panig, sa prosecutor at sa defense, kung ano ba yung mismong specific na dahilan kung bakit hindi nga naituloy ang hearing. Kong, with that, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo ho sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo. At from time to time, makikibalita ho kami hinggil pa rin ho dito sa mga developments sa investigasyon ng Kamara sa mga maanumalyang flood control projects, Kong. Anytime po, at maraming salamat din sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Kabombot ka, Sir Nason, nakaprem natin walang iba si Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno.